Sa ilalim ng tulay, ang nobyang hindi nakaahon. May isang tulay sa baryo na walang pangalan. Hindi dahil wala itong kasaysayan, kundi dahil ayaw na itong banggitin ng mga tao. Tuwing 12:00 ng gabi, may isang nobyang ang bumabalik. Basa ang kanyang bestida, nanginginig ang kanyang mga kamay at nakatitig sa tubig. 50 taon na siyang naghihintay, ngunit ang hindi alam ng karamihan, hindi naghihintay para sa lalaking mahal niya. Naghihintay siya ng kapalit. Ako si Daniel, at kung may isang bagay akong pinagsisisihan sa buong buhay ko, iyon ang gabi na nagpasya akong patunayan na walang katotohanan ang mga alamat. Lumaki ako sa Maynila. Ingay, ilaw, siyensya, lohika. Para sa akin, ang mga kwento ng engkanto, multo at sumpa ay kathang isip lamang. Ginagamit para takutin ang mga bata o di kaya gawing mas makulay ang mga baryo. Hanggang sa napunta ako sa lugar na iyon, isang baryo sa probinsya na halos hindi mo makikita sa mapa. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Unang araw ko pa lang, may napansin na ako. Walang tumatawa sa gabi. Walang naglalakad sa labas. At higit sa lahat, walang lumalapit sa tulay. "Huwag kang pumunta roon," sabi ng matandang babae na pinag-iistayan ko. "Anong meron sa tulay?" Tanong ko, medyo natatawa pa. Hindi siya ngumiti. "May naghihintay doon." "Multo?" Umiling siya. "Mas masahol pa." Dahil sa sinabi ng matanda, naging curious ako sa tulay na iyon. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hinanap ko ang tulay at nahanap ko rin isang luma, bitak-bitak na tulay na parang matagal nang hindi inaayos. Sa ilalim nito ay isang ilog na hindi umaagos. Oo, gumagalaw ang tubig, parang patay. At doon pa lang, dapat bumalik na ako. Pero hindi. Lumapit ako sa tulay at doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa gitna ng tulay. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok at basa. Hindi lang basa, parang kakalubong lang niya sa tubig. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. "Miss,
tawag ko. Hindi siya sumasagot. Kaya lumapit pa ako. Okay ka lang, miss? Okay lang po ba kayo? Unti-unti siyang lumingon. At doon ko nakita ang mukha niya. Maganda. Pero parang may mali. Parang masyadong perpekto. At ang kanyang mga mata, walang emosyon. Late ka na? Sabi niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Ha? 50 taon na kitang hinihintay. Ang takot na hindi ko pinapansin. Natatawa ako noon dahil sa sinabi niya na parang pinagtitripan yata ako ng babaeng ito. Akala ko baliw lang siya. Miss, baka po nagkakamali kayo. Bigla siyang lumapit. Hindi ko napansin kung paano. Pero sa isang iglap lang ay nasa harap ko na siya. Hindi ako nagkakamali. Bulong niya. Malamig ang hininga niya. Amoy ilog. Amoy pagkabulok. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Nang dahil sa sinabi niya, bigla akong kinabahan na parang may mali. At nagpaalam na ako na babalik sa pinag-iistayan ko. Kinagabihan, tinanong ko ang mga taga-baryo at doon ko narinig ang kwento. May isang babae raw doon. Pangalan niya ay Isabel. Isang engkanto na umibig sa tao. Pinili niyang talikuran ang kanyang mundo para sa lalaking mahal niya. Magpapakasal na siya. Ngunit sa araw ng kanilang kasal, habang tumatawid sa tulay, may humila sa lalaki pababa. Hindi siya nalunod. Hindi siya na aksidente sa pagkahulog. Kinuha siya ng mga nilalang mula sa ilalim. Mga engkanto na galit sa pagtataksil ni Isabel. At bilang parusa, ang kaparusahan na iniwan si Isabel sa mundo ng tao mag-isa habang buhay. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Maraming nangyari. Maraming nagbago. Mga taon na tumagal. Ang sumunod na mga taon. Pero hindi raw siya umalis. Gabi-gabi, bumabalik siya sa tulay. Naghihintay. Umaasang aahon ang lalaking mahal niya. Pero may kapalit ang paghihintay na iyon. Bawat 5 taon, may nawawala. Lalaki, parehong edad, parehong anyo.
at parehong ako. Dahil sa mga kwento na nalaman ko mula sa taga-baryo, naisip ko na dapat tumigil na ako. Dapat umalis na ako sa baryo na ito. Pero may kakaiba. May humihila sa akin pabalik. Parang may boses na nagsasabing bumalik ako ulit sa tulay. At bumalik nga ako. 12:00 na ng gabi. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. 12:00 ng gabi. Bumalik ako sa tulay nang di ko sinasadya. Naalala ko ang bilin sa akin ng matandang babae sa pinag-iistayan ko at bigla akong kinabahan at mas lalo pang nagpakabas sa akin ang kwento ng mga taga-baryo tungkol sa tulay. Dama ko ang buong takot sa aking buong katawan at ang mabilis na tibok ng puso ko na para bang sasabog sa bilis. At doon, may nakita akong isang figura. Sa di kalayuan, natatanaw ko na ang tulay at kapansin-pansin ang isang figura ng isang babae roon sa gitna ng tulay. Nandun nga siya at naghihintay. Ngunit hindi ko alam kung sino ang kanyang hinihintay o marahil ako ang kanyang hinihintay. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.